Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay meron tayong gagawin. Ito isang electric kettle, ayaw daw gumana. So tara gawin natin. Una mga kaibigan, tingnan muna natin itong base kung may continuity. So meron tayong tester dito. Ito. Ayan. Tapos kunin natin yung saksakan. Check lang natin yung continuity nitong base. Yan. Tapos tusukin natin yung ano dito, mga ayan, oh. May continuity. Sa kabila try natin. O meron din. So ibig sabihin walang sira itong base mga kaibigan. So posible ito ang may sira. Okay, so ang unang gawin natin, check din natin, i-switch natin ito, switch nya. Yan. Tapos tutukan natin itong mga ito. Kung may continuity ito, wala. So tingnan natin, ay matatakpan. Yan. So yon, kita natin, at saka ito, ay nasan yung tester natin. Patong natin yung tester dito para makita. Yan. So tutukan natin ito. Ito, yan. Saka ito. Wala siyang continuity mga kaibigan, pero pag itutok ng ganon, meron. So pag ito o pag dito meron, pag doon sa kabila wala. So buksan natin itong kettle. Dito muna sa ano niya. Yan mga kaibigan, nakikita natin ang pagbukas ng kettle. Yan oh, tatlong kwan lang to, screw. Tapos tatanggalin na natin to. Ayan. So yan po ang laman nito. Mag-check ulit tayo dito sa loob. So naka-switch pa rin siya mga kaibigan. Ito. Check natin ang mga connection. Itong element. Okay, so may continuity pa rin ang heating element niya. So okay pa ito mga kaibigan. Ang susunod, yung galing sa taas dito sa switch, baka mamaya sira yung switch. Dito naman natin tutukan ito at saka ito, black and white. So ito dito, saka ito meron din. Nakikita niyo ito mga kaibigan. So meron din. So hindi sira ang switch dito. Oh. So okay itong one. Ang sira ito mga kaibigan, ito yung contact nito. Hindi siya nagko-contact. So posibleng yung contact niya doon sa ilalim. So kakalasin natin ito. Okay. So una, bunutin natin itong mga ito. Yan. Nabubunot naman yan. Tsaka ito. Bunutin natin.
Ayan. Tapos kakalasin natin itong mga maliliit na screw yan. So gamit tayo ng plier. So meron tayong tatlong ganito mga kaibigan. Tatlong screw na pwedeng kalasin. Okay. So ito mga kaibigan, nakalasan natin yung mga screw maliliit. Mga ganito. Bubunutin na natin siya. Yan. Yan. So ito So makikita natin dito, kahit i-testing natin itong dalawang connection dito, ito at saka ito, walang continuity, wala siyang palo. Ayan. Wala siyang palo. Ayan. So kakalasin natin ngayon ito. May tatlong screw din dito mga kaibigan. So kalasin natin yan. Para makita natin yung contact. Ang contact niya. Ayan. So, tanggalin natin to. Yun. O makikita nyo mga kaibigan, may mga contact siya dito. Ito yung isa, ito yung sa kabila. So check naman natin ngayon kung alin dito ang hindi nagko-contact. So ito natin maigi. So ito tsaka ito wala. Ito tsaka ito meron siyang contact. So ito ang walang contact. I-adjust lang natin mga kaibigan. Pwede nating i-press ito pataas. Tignan nyo, i-press natin pataas, o ito press pababa. Yan, contact lang yan. So testingin natin uli, wala pa rin, nawawala pa rin ang contact. So pwede pa nating i-press pataas. Lumihis. Pwede natin i-adjust. Pwede natin i-adjust. Hindi. Ito. Ay, nawala yung ano niya. Ito. Nalaglag ito. Importante ito, mga kaibigan. Huwag niyong walain. Lagay natin dyan. So, i-adjust natin yung contact niya. Pataas. Sikwatin natin pataas. Tapos, testing natin.
pa rin. Palagay ko papalinis ito. Papa-adjust ng konti dito. Hindi nakikita. Baka may dumi dito sa pagitan. Check uli. Pag meron, iangat kong gano'n, meron. Pero kung hindi ko iangat, wala. So, i-press ko uli ito. Ayan. Meron na siguro. Ayan, meron naman kaibigan. Ayan. So, may contact na. So, okay na. Binaba ko lang ito. Ito, prenis kong pababa. Kung nakikita nyo. Prenis kong pababa. Nagkaroon na siya ng contact. So, ibalik na natin. So, ganun lang mga kaibigan ang gagawin kung nawawalan ng contact ang ating mga electric kettle. Madali lang gawin. So, balik na natin ito. Okay. So, balik na natin. So, ganyan. Hindi ka naman malilito kasi yung lalagyan ng screw. Ayan. So, i-assemble ko na lang mga kaibigan. Para matesting natin ito mamaya. So, ganun lang ang mag-repair mga kaibigan kung nawawalan ng contact ang ating electric kettle. Huwag nyong itatapon, sayang. Madali lang mag-repair. Madali lang talaga mag-repair. Balik na natin. Yan. Kung may mga maliliit na screw. Ayan. Balik natin ang mga wiring. Okay. Wiring. Saksak natin ang mga wiring. Ayan. So, para maano natin, check natin ito. Ayan o. Ay, hindi nakikita. Ayan po mga kaibigan. Ayan. So, test natin itong dalawang bilog dito. Kung pumalo, okay na talaga yan. Ito, meron na. Kulang lang pagkadiin o. So, okay na mga kaibigan. Balik ko na lang itong ano niya, takip sa likod. Tapos testing natin. Ayan. Okay. So, punta tayo sa kusina. Testing natin.
Okay, so testing na natin mga kaibigan. So ito na siya. Tapos, ayan, nakasaksak na doon. So switch natin. Pop! Ayan o, umilaw na. Kikita niyo yung ilaw. So ibig sabihin, okay na itong kettle na ito. Meron siyang tubig dito mga kaibigan. Ay! Teka, tingnan natin muna. Ayan o. Ayun, may tubig siya. Nakikita nyo gumagalaw. Okay. Okay, so switch natin ulit. Ready, 1, 2. Shoot. Ayan, umilaw. So, ibig sabihin, yung contact ang naging problema lang nitong electric kettle na ito. So yan na, kumukulo na. Papakinggan nyo. So yun, huwag na natin pakuluan na kwan. Kasi tapos na. Okay naman na. So dyan po nagtatapos yung video natin sa araw na ito. Naway may natutunan po kayo sa aking ginawa. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe para sa mga susunod kong mga videos ay manotify po kayo. Bye-bye and God bless.